Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating pong beloved core. God bless you po sa inyong lahat, mga minamahal. At sa oras pong ito, mga minamahal, hiningi po natin na tayo pong lahat ay sandali pong tumayo. Mga minamahal, dadako po tayo sa salita ng Panginoon na ito po ay dadalhin po nating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, the beloved preacher, Bervin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataon. Kalubos sa amin, sa araw na ito, ang idala mo kami rito ngayon, midweek service, upang simbahon ka namin, pasalamatan, at para sa purihin, Panginoon. Maraming salamat that you are doing the part of the service until now, Lord. I feel the holy presence. Thanks so much, Lord, for the great revival today, my God. Of course, to the first prayer of the pastor. When they brought me to God, bless. And I went the more silver, delivered, beloved, the message that written, I bind Satan, cast out hindrances in our way. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God. And I give double honor and respect to our dearly beloved pastor, Mr. Almeida, and prophet of loving God, and also beloved and son pastor, Lina C. Almeida, and we remember and cherish their blessed memories and their blessed teaching, precious teaching, and also to the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved family, my beloved co-workers, my beloved co-preachers. To all of you, my dear brothers in Christ. So sa lahat po namin mga webcast viewer po na nanonood sa buong daigdig. Palakpakan natin, Diyos. Si magtataga ka mo man na mahal, na bago na po yung ating greetings, kaya yan po ang pinag-aralan namin ng lahat ng mga beloved children, kami nga mga ordained preacher. Kasi ang malapastor, Mama Dear, tuwa na siya sa langit. They are now being reunited. Kaya sa why ang ating pag-great, double honor and respect na sa kanila. Amen? And also their na sa ilang their loving memories and their precious teaching po. Kaya sama na sa langit and the whole blessed Almeida family. Kaya ang church ng Panginoon ang tumuturo sa atin para maging maayos ang lahat ng bagay. Ang Diyos natin ngayon ang liping lingkuran sa Diyos ng may kaayusan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, sabi ko nga, nagpasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan tayo ng mga magulang sa Panginoon. The reasonable pastor, the end-time prophet of God, the pastor of our soul, the apostles, the prophet in the end time, teachers, beloved son pastor, siya po ang naging katandim sila, malapastor. But the whole blessed Almeida family. Pinagpala tayo sa pinakatuig. Next year, mag-celebrate ang church natin ng 58 year church jubilee. 50 anyos ng church natin. Pero hindi lang nalaman. Tumanda na po tayo dito, pumuti ating buhok, still, pinagpala tayo. You are blessed beyond blessed because we're the part of this ministry. Naturuan tayo sa insaktong pagpangalagad, the full truth of salvation, following with signs and wonders and miracles, to prove beyond the shadows of doubt that our God that we serve is really God, a miracle God, as a true God, and really a beloved pastor, truly, He is the man of God and the prophet of God. Kaya pinagpala tayo by means of their prayer and sacrifices. Ang aguni, lahat tayo ay pinagpapala. Gumaling ating karamdaman, binago ang buhay natin. Pinagpala tayo sa material na bagay, financial, kompleto, physical, and then especially spiritual blessing. Naturuan tayo, lumakad sa panampalataya while keeping the faith. Until now, mga minamahal, kaya lalo tayong lumakas. Kahit ang malapastor umuwi na sa langit, hindi naiwan ang kapangyarihan niya dito nga dapat yung legacy of our beloved pastor, as an pastor, ito po yung sundin natin, yung yakap nila, the steps
that He leave us the legacy. Hindi dapat magpalamig-lamig tayo, mababugnaw-bugnaw, dahil tinuruan na tayo. Walang sapat na mga dahilan na tayo po'y umatras, huminto, mag-question, kaya nga naman, tinuruan tayo ng ating Panginoon ilang taon since we saved the Lord until now. Imagine, the miracles happen in the Lipoholo, hindi basta-basta, tremendous miracles. Bumaba ang Malapastor, 2,000 years, tinulong pa ng Panginoon ang kanyang buhay, almost 24 years. Imagine, sa kahirapan ng buhay as human, hindi po basta-basta yun. Pero pinakita sa atin ng Diyos, although ang Malapastor hindi tumatayo na sa pulpito, yan ang kalagayan niya, pero mga minawal, tinuruan tayo. Now, you must to continue serving the Lord and keeping the faith. At hanggang ngayon, kung anong pinagturo ni Malapastor sa atin, mangaral Ebanghelyo, gawin ang kalooban ng Diyos, gawin po natin ito. Ganuman, tayo po ang tagapagmana ng tinuro ng ating dearest pastor. He leave us the legacy. Not he teach us to live for money or property, everything, kundi tinuruan tayo paano tayo magmahal ng Diyos ng kumplito. Sakripisyo, minahal tayo ng ating Malapastor. Kaya ipagpatuloy natin yung pagmamahal sa Diyos. Mahalin natin lahat ng mga beloved children, magmahalan tayo na church. Kaya hindi matagal, babalik ng Panginoon. Yung pagbalik, paghandaan natin ngayon, yung pagbabalik na ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, mapalad ang tao na sa pagbalik ng kanyang agalon, maabtan siyang nagabuhat. Blessed are those servant who work when his Lord cometh, he find him doing. Nakita siya ng kanyang Panginoon na nagtatrabaho, gumagawa sa gawain sa ubasa ng ating mahal na Panginoon. That's why our Bible study tonight is, lagyan ng title, You Must Work Out Your Own Salvation with Fear and Trembling. Kindly pag-ibasa lang, Philippians chapter 2, verses 12 up to 16. Sundan niyo, mga minamahal. Praise the Lord. Sa aklat ng mga taga-Pilipos, 12 until 16. Praise the Lord. Sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kabanata 2, ang talata ay 12 hanggang 16. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. 13. Sapagat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. 14. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. 15. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. 16. Na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, upang maipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumatakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Ito pong iniwan ni Apostol Pablo na pangangaral sa taga-Pilipos. Wherefore, my beloved, as we have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Ang Diyos ang gumagawa sa atin. Natandaan niyo ha? For it is God which worketh in you, both to will and to do to His good pleasure. Gawin natin ang kalooban ng Diyos, mabuting mga bagay, gawin natin ito. 13. Sunod. Do all things without murmuring and disputing. Gawin natin lahat ng bagay na walang pagsukit-sukit, walang pag-question. Amen? Do all things without murmuring and disputing.
that we may be blameless and harmless. Blameless, walang dungis. Harmless, walang kapintasan. The sons of God without rebuke. Hindi ka naging pasaway sa gitna ng mga taong liko at mga pasaway na mga tao. Perverse nation, among whom we shine as light in the world. Dapat katulad tayo ng liwanag na nagliliwanag sa gitna ng mga kadiliman. Holding forth the word of life, hawakan natin ang salita ng Diyos, nagbigay ng buhay, that may rejoice in the day of Christ. Sa araw ng Panginoon sa iyang pagbabalik, lahat tayo ay magagalak. That I have run not in vain, na tumatakbo tayo hindi sa walang kabuluhan, at naghago, nagsakripisyo tayo, nagtiis din nga hindi mga walang kabuluhan. Lahat ito may kabuluhan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, nabasa natin yung salita ng Diyos. Doon tayo tumutok sa salita ng Diyos. Gawa na tayo na gawa, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ. That I have run, not run in vain. Tumatakbo ka nga hindi naging walang kabuluhan. Neither labored in vain. Na nagsakripisyo tayo. Sumasamba tayo, nag-overnight tayo, dumadala tayo, nagpapasting tayo, nagbibigay tayo, labor. Hindi po naging walang kabuluhan ang ating mga paghago, sakripisyo sa ating mahal na Panginoon. Tumatakbo tayo sa takbuhin, to run a course. Mga minamahal, sabi ni Pablo, I finished my course, natapos ko na ang takbuhin ko. Kaya nagtumatakbo tayo sa maglingkod si Diyos, ngayon hindi naging walang kabuluhan. Lahat ito may kabuluhan ng pagdating ng araw. Hallelujah. We have to rejoice in the day of Christ. Sa pagbalik ng ating Panginoon, matutuwa, magagalak tayo. Salubungin natin Panginoon sa kalangitan. Sa araw na yon, sisigaw ang Diyos, tunog ng trumpita. Tawagan tayo ng ating Panginoon. Ngayon mga tao kay Kristo na unang namatay, sila unang mabanhaw. Address pastor, ang bilabastan pastor, sabi ng Biblia sa dako ng John chapter 5 verse 28, marvel not that the grave will open, and those who died in Christ shall rise first, and we which are alive and remain will be caught up together and meet the Lord in the air. Pag tunog ng trumpita ng Diyos, when we hear the sound of the trumpet with the voice of the archangel, yung mga taong sa lumganan, libingan, sila po ay magbangon, mabuhay. The grave will open, and those that died in Christ shall rise first. Mabuhay muli ang ating mahal na pastor, ating mamader, lahat ng mga Kristiyanong namatay sa libingan, sila po lahat ito ay natutulog lang. You must know this, and you must understand that those who died in Christ, they are all asleep in the grave. Natutulog lamang sila. In the moment, in the twinkling of an eye, mabubukas yon, ang mabukas, maabli ang lubnganan, magising silang lahat at mabuhay. Kita nga naiwan, nakalabang, nagsinsiro, naglingkod, naging matatag, naglingkod na without murmuring, without disputing. Walang reklamo, walang complain, walang question. Hallelujah. Sila po, tayo po ang susunod. Hallelujah. Will be caught up together and meet the Lord in the air. Salubungin natin ang Panginoon sa lapap. At magsama-sama na tayo ng ating beloved parents in the Lord. Ngayon, naghiwalay tayo physically, but spiritually someday, magsama-sama tayo. Kaya wala tayong ibang pag-asa kundi ang pagbalik ng ating Panginoon. We have only one hope, this blessed hope. The appearing of our great God and Savior Jesus Christ in the air. In the air. Kaya pag tunog trumpita, magising lahat ang salibingan. Mauna silang lulupad sa langit. Salubungin ng Panginoon, kita na buhay, susunod tayo. Susunod tayo. Kaya kung naatras ka, malamig-lamig ka, marami kang reklamo, you're not holding your faith. Hindi ka madala pag-rapture, mga minamahal. Yang gawin natin sa lupa, we have to work out our salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho natin.
Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, we are saved through grace, not for our work that we should boast. Tama yon. Naligtas tayo sa grasya, at hindi sa magitan ng ating ginagawa. Pero dahil na-save na tayo, linigtas na tayo ng Panginoon, dapat ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Ay pagtrabaho. Alam mo na kung paano trabahuhin ang kaligtasan mo? You have to come to the church. You practice going to the church. Gawin mo ang kalooban ng Diyos, sambahin mo ang Panginoon, magbigay ka ng tithes and offering, magpakabanal ka, mangaral ka ng Ebanghelyo. That is the Great Commission. Yan ang tinuro ng mga pastor kaya nagkukrusada sa buong Mindanao, sa buong Pilipinas, hanggang sa labas ng bansa. Yan ang pinaka-great legacy na sindi natin sa mga pastor, at yan nakasulat sa Biblia, the Great Commission, go out throughout the world and go and preach the gospel. Yun ang gawin natin ngayon. Go and preach the gospel. Dapat every gawain, may dala kayong bunga. Pag kayo puro focus lang sa cellphone ngayon, mga minamahal, work out, work out. Ipagtrabaho natin kaligtasan ng spiritually. Wala kang trabaho sa iyong bahay, yun. Mag-share ka sa kapitbahay mo. Puntahan mo kaibigan mo. Puntahan mo kamag-anak mo. Puntahan mo yun ang lalamig, ang kaigsunan. Sharean mo sila. Ibalik sila. Brad, balik na tayo sa paglingkod sa Diyos. Sumamba na kayo, hindi na magtagal. Babalik ng ating mahal na Panginoon. Malapit ang bumalik ang ating mahal na Panginoon. The coming of the Lord is soon. Will be soon. Darating na. Sabi na Biblia, we must be ready. For He even at the door. Humanda na tayo, kaya ang Panginoon nasa pintuan na. Isang hakbang na lang, bababa na siya, mga minamahal. Kaya sabi, babapalad ang mga alagad na pagdating ng kanyang Panginoon, nadatnan siyang gumagawa sa gawain. Gagawa na tayo ngayon. Work out, work out. Ipagtrabaho na natin ang ating kaligtasan. Araw-araw, magpuri ka sa iyong bahay ng 2 oras. Huwag ka na kumain, inom ka ng tubig. 2 minutes fasting ka. Calm down. Go to your neighbors. Go to your loved ones. Go to your friends. Go to your office mate, schoolmate. Puntahan mo sila. Go to the people grouping kung saan mo makikita tambay. Go to them. Share to them. Share to them the word of God. Siran mo sila. Open your mouth to preach the Lord. To preach the gospel. Buksan mo bibig mo. Blow the trumpet. Sabihin mo sila, balik na kayo sa Panginoon. Magsisi na kayo. Di malapit na bumalik ang ating Panginoon. Alam mo, pag ginagawa po natin yan, samahan tayo ng Diyos at pagpapalain tayo. Pagpapalain tayo. Yun ang mensahe ngayon in the last days. Our dearest pastor, he is the prophet in the end time. Not he is the last prophet. Prophet in the end time. Iba yung propeta, katapusan ng propeta, iba naman yung kapropeta sa huling kapanahunan. Our dearest pastor is the prophet in the end time. Ilang henerasyon pa yon, wala pang kapalit. He's the prophet of the Church of Christ in the end time. Amen? Amen? Ay, maintindihan, hindi siya last prophet, ha? Masasabi nyo, ang malapas ng last prophet, he's not a last prophet. Abutin pa ilang dekada, henerasyon, magbago, maghirang ang Diyos ng propeta. Pero nakita natin sa ating kapanahon na in the end time, parang wala tayong kita sino maging propeta. Hindi natin alam yun. God knows. Kailangan malaman natin, ng ating malapastor, siya ang propeta sa ating huling kapanahunan. Prophet in the end time, not last prophet. Kasi Elijah namatay, kinuha ng Panginoon, kinuha ng chariot, na-rapture sa chariot of fire. Before siya malis, linihan siya si Eliseo. Prophet Eliseo is only a minor prophet. Pero sabi ni Eliseo, I ordain you to become my successor as a prophet. At greater works shall be done. Malaking pangbagay, milagro ipakita mo. Sa record sa Bible, mga 9 ng kamilagro sa Elijah. Kunit si Eliseo, si Elisha, mga 15 miracles. Grabe himala. Kaya nang namatay na siya, sa 2 Kings chapter 13, verse 20 to 21, basahin natin. 2 Kings chapter 13, verses 20 up to 21. Naminaw ba mo? Praise the Lord. Sa aklat ng 2 Hari, Kabanata 13, ang talata ay 20 hanggang 21.
At nangyari, samantalang kanilang inilibing ang isang lalaki, na narito kanilang natanaw ang isang pulutong, at kanilang inihagis ang lalaki sa libingan ni Eliseo. At pagkasagi ng tao ng mga buto ni Eliseo, siya ay nabuhay uli at tumayo sa kanyang mga paa. Palakpakan natin Diyos. Imagine yung anointing power ng propeta, kahit patay na siya. Mga buto na lang niya sa libingan. Init sa yung sundalo doon, itago, ilibing, nabuhay. Kaya sabi ko, hindi mawala ang anointing power ng propeta sa church. Because we are the church of the living God. Kita ang church nga i-rapture susunod sa langit. Kaya kung walang anointing power ng propeta dito, mabuntog tayo ng kaaway. Kaya sa Biblia, Peter, upon this rock, I will build my church. Na-build na. I will build. Na-build ang church. And the gates of hell shall not prevail against it. Because of the anointing power of the prophet, iniwan niya sa lupa ang church manatiling makapangyarihan. Walang makatalo. Sino ang church? Ikaw, ako, tayong lahat ang church na sinasabi dito. Hindi tayo madaig ng kaaway. May kapangyarihan tayo against Satan, against the enemy, against assassin, against all the works of Satan. May power tayo. Dahil bakit? Nabilong tayo Church of the Living. Cover tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Cover tayo ng anointing power ng propeta hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Kaya magpakatatag tayo, maging matapang, magpakainit, work out your salvation. Ipagtrabaho nating kaligtasan. Huwag na tayo magpatamad-tamad, mga minamahal. Lahat tayo. Araw-araw malis. Kung nagtatrabaho ko na opisina ka, press to your office work. Tell them, share them the goodness of God that done in your life. Your testimony is the best preaching. Dahil yung testimony mo, hindi naranasan yon. Binago ka, pinagaling ka, hinimalaan ka, gimilagruhan ka. That is the best preaching. Kahit wala ka ng bersikulo, basta ipatotoo mo na ikaw ay may cancer, may leukemia, may diabetes, pinagaling ka ng Diyos, binago ka ng ating Panginoon, pinagpapala ka. That is the best preaching. You have to tell to somebody. Gawin nyo yan. Marami kayo masiran, marami kayo makumbinse. Yan po ang legacy na iniwan na malapasor sa atin. Gawin nyo yan. Ay patulog-tulog siyang balay. Wala nang ginagawa. Huwag kang maging stagnant Christian. Alam mo, stagnant Christian, stagnant, walang nagagawa. Walang workout, walang trabaho. Wala, tulog lang, cellphone na cellphone lang, walang ginagawa. Kung sa Tagalog, batugan. Para si Juan tamad, tulog lang. Gusto kumain ng bayabas, ayaw bumangon. Gusto niya, hintayin pa mahulog yung bayabas sa pungango, mahulog siyang bunganga. Hindi po. Ang Kristiyano, ang mensahe ngayon, you must work out your own salvation with fear and trembling. Pagtrabaho mo ang kaligtasan mo na may buong takot at panginginig, ipagtrabaho natin. Amen? Amen? Holding your faith. In the day of Christ, mag-rejoice tayo. Dahil tumatakbo tayo na walang kabuluhan, na hindi walang kabuluhan. We run not in vain, and we labor not in vain. Lahat may kabuluhan. Lahat niya nakikita ng Panginoon. Ano? I have not run in vain, neither labor in vain. Kung lahat tayo holding, anong holding? Panghawakan mo ang salita ng buhay na natanggap mo sa Diyos. That I may rejoice in the day of Christ. Lahat tayo ay matutuwa at magagalak sa araw ng pagbalik ng ating Panginoon. Kaya ang ating pagtakbo, hindi nabawali na walang bahala ang ating pagsakripisyo. Ibalik-balik mo simbahan, Miyerkules, Biyernes, Linggo, labor yan, labor. Anong labor? Pagsakripisyo mo. Run, dumatakbo ka. Sa takbuhin. Sabi ni Pablo, I fought a good fight of faith. I lay hold on eternal life. I keep the faith. Binanghawakan ko ang pananampalataya ko. I finish my course. Anong course? Course and race the same. Run, takbuhin. Natapos siya na. Natapos siya na. This is the completion of the task and mission that the Lord entrusted
to fall and also to be pastor. Natapos niya. Ngayon, dito pa sa lupa, dapat tatapusin din natin ang ating takbuhin so that we reach the finishing line. Hindi natin ipatuloy pagtakbo ito. Hindi natin gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi natin maabot ang finishing line. Sabi Pablo, 2 Timothy 4:7, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Antos, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. 8, verse 8, anong sinabi? Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon at hindi lamang sa akin, sabi ni Pablo, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Sa lahat na naghahangad ng kanyang pagpapakita, lahat tayo, matapos sa ating takbuhin, humahangad tayo sa pagkita natin Panginoon pagdating ng araw. Lahat tayo puputungan ng korona ng katwiran. The crown of righteousness. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall mag-judge sa atin. Shall give me at that day, ibigay sa kanya. And not to me only, sabi ni Pablo, but unto all them also that love His appearing. Lahat tayo, mahal natin ang pagdating ng ating Panginoon. Yan pong ating blessed hope. Blessed hope natin yan. Kaya mga minamahal, ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Work out your own salvation with fear and trembling. May takot. Takot magkasala. Layuan mo na ang kasalanan. Amen? Si pagbisi ka sa Panginoon, maging spiritual ka. Araw-araw marami ka napatanggap, marami ka nasiran, maging spiritual ka. Samahan ka palagi ng Panginoon. Kaya dandahan, pinapatay mong kahinaan mo. Pinapatay mong mga kasalanan nga sa iyo. You are ready for yourself na maging perfecto sa harapan ng Diyos. Dahil bakit? Ginagawa mong kalooban. Naging busy, naging trabaho mo ang kaligtasan niyo. You should be coming to practice here at church regularly. Pupunta ka palagi sa church. I-practiceon mo kuno ang pagsamba mo regularly. You should be working out every day. Trabaho ka araw-araw. Working out every day. God's word and prayer. Araw-araw ka mangaral Ebanghelyo at manalangin. Prayer. You should be getting a shape spiritually by acting sin out of your life. Or getting out of your life. Pag naging busy ka palagi, pagpalagi kang ginagawang kalooban, you're acting shape spiritually. Pinupurba ng Diyos na maging spiritual kang tao. Na mawala yung carnality mo. So by getting sin, mawala yung getting sin out of your life. Mawala yung kasalanan sa inyong sarili. And you should be playing your position. Tinawag ka maging choir member, maging instrumentalist, maging preacher, worker, tanan. Sabi, pag ginagawa mong kalooban Diyos, sabi dito, you are playing. You should be playing your position. Na trabaho mo, nilalaro mo ang iyong position sa church, sa Panginoon. Amen? You should be doing the ministry. Ginagawa mo ministry mo. Ministry mo, give, gawin mo. Ministry mo, magsangyaw, gawin mo. Awit, tanan, tugtog, iba-ibang ministry. Sabi dito, you should be playing your position. You should be doing the ministry. Anong ministry mo? God has given to you. Anong binigyan na sa ministry? Gawin mo yan, sabi dito. And you can be confident that you have been saved if you are working out your salvation. Pag ginagawa mo sabi maging panatag ka, confident ka, nga ikaw ay baligtas pagdating ng araw
Dahil bakit? Pinagtrabaho mo at ginagawa mo ang iyong kaluwasan. Palagpagan po natin ating Panginoon. Mga minamahal, sundin natin ang salita ng Diyos. Maging busy tayo sa Panginoon. Daily ni time, nauna nating parents in the Lord sa langit. Alam ko, hindi na magdugay. Babalik ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon pahirapan yung anak niya dito sa lupa. Kaya kanya-kanya tang paglingkod, magtrabaho, magpakainit. Iniwan na sa atin, ating dire pastor. Ang mga iniwan niyang turo sa atin. Hindi na tayo bulag-bulag. Hindi na tayo pwede sabihin na bata pa tayo, hindi na. Sapat na. 50 years ng church. Tigulang ng 50 anyos. Tanda na yan, mga minamahal. Kaya mga matatanda na tayo, Kristiyano. We're all elders in the church. We're all mature in the church. Alam na natin ganapin ang ating mga tungkulin. Huwag tayo magpabaya, mga minamahal. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? Makasigaw pa tayo ng malakas na haleluya? Makasigaw pa tayo ng malakas na haleluya? Awitan natin Diyos, mamin. Kausapin ng Panginoon, Lord, help me. Tabangi ko, Lord, mabuhat kong kabubuton mo. We are now in the last days. We are now in the end time. Huwag na tayo magpabaya-baya, mga minamahal. Work out, magtrabaho na tayo sa kalingwasan natin. Magtrabaho natin. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Jesus. All things were cool, my God. Sometimes we can't see how they could. It struggles and breaks, oh, heartaches me. Sometimes find us to the truth. Salamat, Lord. Our Father knows what best for us. Alam niyang mabuti sa atin. Singgit mo! Matugbaw! Di sa magkamali, marunong ang Diyos. Napakabait ng Panginoon, hindi siya masama. Don't see His plan. This is the Master's plan in our life. They all are future in His hand. This morning, ang ating pag-asa sa Panginoon. Singgit mo na yan, Panginoon. Mabating presensya maligtas. Hallelujah. Purihin mo na from your heart. Hallelujah. Shout unto God with the voice of triumph. Be filled with the Spirit, beautified. Someday we just like Him in heaven. God is the one.
Jesus. Singgit, hallelujah. Kulang pang ating pagpupuri sa Diyos, dagdagan pa nating pagsigaw. Hallelujah, singgit, hallelujah, from the bottom of our heart. Kaya pinagpala tayo sa lahat na pinagpapala. Totoong Diyos ang ating pinaglingkuran. Ating malagpas na itong propeta, pinagpala tayo sa ministering ito. Nasumpungan natin ang buong katotohanan. Wala pang alinlangan. Dahil lahat tayo na kinabang ng grasya, biyaya, kapangyarihan nagmumula sa ating Panginoon. To the first period of the pastor, mga minal. Kaya magpakatatag tayo, maging matapang, maging maisog, maging maligon, padayon, buhaton, tagabuton sa Ginoo. Hallelujah! Ano pagbalik sa Diyos? Mayroon tayong presenta sa langit, mga minamahal. Mga minamahal, manatili nakataas yung kamay. Wala tayong manalangin. Kausapin natin, Diyos. Opo mala, Panginoon. Sa gabing ito, andito kami nagsusumamo sa iyo. Maraming salamat sa libreng kaligtasan pinagamo sa aming buhay. Dinala mo kami sa buong katotohanan. Salamat sa aming mga pastor, totoong lingkod mo, propeta, tao. Labis ng pastor, iniwanan kami ng totoong salita ang paglingkod. Dahil blessed Almeida family. Nandito kami ngayon sa harapan mo, nagpakumbabalo, humingi ng tulong habag sa iyo. Pangawakan mo kami, patatagin mo kami, palakasin mo kami. Turuan mo kami maging tapat, sincero, maglingkod sa iyo. Gay pagtrabaho namin, aming kaligtasan, buhaton namin ang kabubuton mo. Upang sa ganon, mayroon kami presenta sa iyo pagdating ng araw sa langit. Nga maging magagalak kami sa iyong pagbalik. In your day we have to rejoice, Lord. Dahil yung aming pagtakbo at aming mga paghago, hindi na ba ay baliwala. Totoo ang pangako mo, Lord. Pagpalain mo kami sa gabi ito, sa material, financial, physical, higit sa spiritual. Sa pangalan ni Jesus, doon na lang mga pastor, in Jesus' name, singgit, hallelujah. Hallelujah. Patong kami sulo niyo sa nakataas, na tayo mag-rebuke. Ilay pa, wait, torti, Lord, ibabang kapangyarihan mo sa maglitan, magpalain mo kami ng kining orasa. Sa pangalan ni Jesus, I bind the power of darkness, demons and primitive sickness and diseases, cast out from the chicken right now, the might of Jesus. Be healed, be healed, be healed, be healed, be healed right now. Problem, blessed, chili, financially, all kinds of from us out from them, help them so much, my God. Remove their vices and their poverty, weakness in their lifetime, my God. Bless them so much abundantly. In Jesus' name, amen and amen pa sa Lord. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos, mga mahal. Lahat tayo ay tumayo. Taas ang kamay, tayo po'y lumukso. 3 beses. Kusog na pagsingkit. Halapas Lord. Halapas Lord. Halapas Lord. Halapas Lord. Amen. Huwag mag-absent, mga minamahal. Mag-absent ka, magdala ka ng kaluluwa, magsangyaw ka. Mamunga tayo, gawin natin ang kalooban ng Diyos para tayo pagpalain ng Panginoon. So, ayaw mag-absent sa Friday. And then, mag-fasting na po tayo dahil sa Sunday po, ayatin ang Holy Supper. Obligasyon po natin yan para ma-revive, ma-refresh tayo. Mga malimpyo at masing-kasing. At ugma po, mayroon po tayong practice. Ang lahat ng mga finest choir at saka youth and single choir, may practice po. Mga instrumentalist, habang dito si Brad Joseph. Kay loobin ng Panginoon, this coming December 15, magkaroon tayo ng anniversary. Kasi same time, mas party natin. Pag-pray natin, binubuk pa natin yung gym doon sa El Salvador, na paggawa po nga gym. Dagang kayo, helicopter doon. Ansa na? Dagko mga kwan. Electric pan. Kaya ugma, balikan na yung Strinday, loobin natin. Amen? Amen. Kaya pag-pray natin na mga beloved children gusto nga pumunta rito. So ipag-pray lang natin mga minamahal. Amen. God
Always, God's will be done. Hindi tayo po. Amen? Actually, wala naman dapat. Sa Cebu, gisamantala nila yun, biglaan anniversary kay, actually, nagbisita lang si Blabitit, supposed to be Wednesday. Friday sila. Kay before sa punta Amerika, parang gusto niya maikot. Parang bisiti siya. So, lagi grab nilang opportunity, hinangyo, nga Friday lang sa Davao, dito, bigla silang anniversary, tinawagan nga ako para mag-isa dito. So, ganun tabo, give-grab din opportunity. So, ngayon, ato naman, ipag-pray natin ang opportunity. Amen? Habagan natin, bala Panginoon, wala may posible sa ating mala Panginoon. Amen ba? It's supposed to be, wala na dapat mga anniversary. Pero, siyempre, hindi man mapigilan, so, ganun tayo. Para tanan kayo magapagluto ng pagkain. Amen? Tanan kita mag-iusa, magdala ng mga kalag para mag-sounding tayo sa buong El Salvador. Loobin na, mawala ang hindrances. Jesus name. Magagamit po tayo doon. Amen ba? So manindog tatanan, mga kaigsunan, atong beloved President Team Makapayag, atong closing prayer, ipag-pray natin. Naglukso na ba kita? Umana. Lagi nyo sa boxes ang ating mga pledges, puti nga bags at TV, tsaka sa lupa natin. Tomorrow, Finest Choir, 4 p.m. and Single and Youth Choir. Praise the Lord po. Amen. God bless you po, beloved Ordinal Pitzer and Divinas. Tayo magpanalangin na naman. Masalamat sa Ginoo. Hallelujah. O labing kamahanan sa ngalang Kristo, Ginoo God. Nagpasalamat kami ng walang tingong panibahon, Ginoo. Bago lang natapos ng mediocre service, Ginoo. Salamat sa imong gahom, sa imong presensya, sa imong kaloy gugma, Ginoo God. Naghatag ka na pagkadasig, sa imong manak, pagtambong, bigyan ng walang tigom. Salamat ka sa pag-MC, sa po lalawiton sa soul name, Ginoo. Sa mga pagdaig, salamat sa presensya, Ginoo God. Hallelujah, bisan pa sa mga buhay kadaogan. Sa taning mga anak, testimonyo ka namang paminawan, mabirong buhat, padang kargabantay, protection kanunay, Ginoo. Salamat, Christ Jesus. Hallelujah, bisan pa sa malawiton, sa beloved Singular Youth Choir, beloved Jesus Finest, Jerusalem Choir, Ginoo malawiton, padang katalangin, ginagadiho, Ginoo God. Hallelujah, bisan pa sa masabot ito paghatag. Sobra sa ito paghatag, padang kalapasabot si mga anak, hindi mo ituburan sa tanang panalangin, Ginoo. Bisan pa si mong pulong, mensahe, dala si mong bus galagad, sa pagtrabaho, sa mong kalawasan, Ginoo. Salamat ka sa kanunay, kanang pahinumundom, sa muta sa kanong si mga anak, Christ Jesus, dalaygon ka sa kitapusan, Ginoo. Salamat si mong gugma kanoy pasensya mo nabatian kanunay, Ginoo God. Hallelujah, kami nagangyo, nagaampo si mong gamahan ang ngalan, nagaampo si mong propeta, pastor, evangelist, wilderness, ralimida, Ginoo. Hallelujah. There's Jesus, giyon sa magbipag-amping, paingon sa balay tigumanan, Ginoo. Sa mong pagpamauli, mong gawang presensya, gugma kanoy kalipay kadasig, ikaw magauban ka mo pagkabantay, sa agyanan hangtod sa mong palimalay, Ginoo. Proteksyon naman ibalik mo kami sa overnight prayer, uban si mong anak, katamong makasimba, uban sa mga bisita, yung sound, hindi babantan ang tingan mo kami, kung sumatan si mong gamahanan ng ngalan, sa arang sa Kristo. Amen. Amen. In Bishop po, Brother Dante. Maglamanaway kita na mahal. We love you in the Lord. Others just loves you more. Magpalihan sila po at uling kuranan, tabangan na ito kamada. Iyagin niyo po sa boxes natin ang mga pledges. Kanti lang po. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord.